May nabisto na namang iligal na nagre-refill ng LPG na pinapalitan pa ang brand at kulay ng tangke. Nakatutok si Bernadette Reyes. Natunto ng mga operatiba ng NCRPO Regional Special Operations Unit ang isinumbong sa kanilang iligal na LPG filling station sa Santa Quiteria sa Caloocan. Sa bisa ng search warrant, sinuyod ito ng mga operatiba. Tumambad ang iba't ibang brand ng LPG tank na pinalitan ng label at kulay bago nire-refill. Illegal ito base sa probisyon ng LPG Industry Regulation Act. Hindi bababa sa 50 hanggang 70 tangke ang kinumpiska at gagamiting ebidensya. Base sa inisyal na investigasyon ng NCRPO Regional Special Operations Unit, ito yung production area kung saan nire-repaint yung mga LPG tanks. Mula sa dating kulay asul, pinapalitan ito ng kulay orange o kahel. Wala sa lugar ang may-ari ng LPG filling station. Pero sabi ng mga nagtatrabaho roon, hindi nila alam na iligal ang operasyon. Baguhan lang ko nito po. Akala okay lang eh. Hindi namin alam na bawal pala yan. 2 weeks pa lang ako. Alam niyo ko bang may illegal? Hindi ko alam na. Hindi ko po yun. Akala ko okay lang po yun. Sinisikap ng GMA News na makuha ang panig ng Department of Energy ukol dito. Sa ngayon, walang paggalaw sa presyo ng LPG sa kabila ng mataas na presyo ng langis sa world market. Pero nakaamba sa susunod na linggo ang panibagong price hike sa diesel matapos ang 3 magkakasunod na rollback habang masusundan ang dagdag presyo sa gasolina. Ayon sa isang oil industry source, ngayong araw, posibleng tumaas ng 2 pesos and 80 centavos hanggang 4 pesos ang kada litro ng gasolina. Hanggang 2 pesos and 50 centavos naman ang kada litro ng diesel. We have news na tataas ulit this coming week. Kaya hanggat mura, 80 plus, full tank na natin. Akala namin tuloy-tuloy na eh. Pero tapos tataas na naman ulit. Baka sa susunod, tataas na naman ulit. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Posible na umanong ma-impeach sa susunod na 2 linggo si Vice President Sara Duterte ayon sa isang miyembro ng House Justice Committee. At hindi gaya ng naunang impeachment complaint laban sa vice, imbes na 7, posibleng 4 na lang daw ang articles of impeachment. Nakatutok si Jonathan Andal. Pinatay ako. Patayin mo si BBM. Naniniwala si Bicol Si Saro Lisa Party List Araneta. Representative Terry Ridon, miyembro ng House Justice Committee, na posibleng ma-impeach na si Vice President Sara Duterte sa loob ng susunod na 2 linggo. Sabi ni Ridon, hindi anya mahirap makakuha ng kailangang 1/3 o 106 na boto mula sa mahigit 300 kongresista. Ang expectation po natin dyan, within the next 2 weeks, we will have transmitted to the Senate and we have impeached the Vice President. Yung source of confidence natin would be the evidence presented during the proceedings itself. Kung noong nakaraang taon, 7 ang articles of impeachment laban kay Duterte, ngayon sabi ni Ridon, 4 na lang ang tinitignan nila. So, yung main naman po ay unexplained wealth, bribery, yung pong confidential funds misuse, at ito po nga threats against the President. So I think diyan po talaga iinog yung pong mga talakayan at articles of impeachment po natin. Sinusubukan din namin hinga ng pahayag si House Justice Committee Chairperson Jervil Luistro kaugnay nito. Kapag na-impeach si Duterte at ipinasa na ang articles of impeachment, agad daw magko-convene bilang impeachment court ang Senado. Pero sabi ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson sa isang pahayag, baka sa Hunyo pa simulan ang trial. Aabutin pa kasi ng 3 linggo ang mga proseso bago ang trial, gaya ng pagpapadala ng summons at reply, preliminary conference para sa stipulations at posibleng marking of evidence. Yan din ang sinabi ni Senate President Tito Soto. Tingin ni Soto, pinakamatagal na ang huling linggo ng Hunyo na masimulan ang trial. Wag lang daw magkaroon ng mga delaying tactic. Ayaw naman magkomento ng mga abogado ng bise sa sinasabing timeline sa impeachment. Nasa discretion na raw ito ng Kamara at Senado habang sila patuloy na imomonitor ang mga susunod na mangyayari. Sabi ni Ridon, may 7 kongresista ng pinangalanan si Luistro na posibleng bumuo sa bagong prosecution team na uusig kay Duterte sa Senado. Pero paglilinaw ni Ridon, hindi pa yan pinal dahil kailangan munang pagbotohan ng impeachment sa plenaryo bago sila makapili ng mga kongresistang tatayong prosecutor. Bukod sa mga kongresista, kukuha rin sila ng mga private prosecutor. Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Oras.
Isang senior citizen ang nasawi sa pagkasunog ng kanyang bahay sa Zamboanga City. Bedridden at mag-isa na lang sa bahay ang 91 anyos na biktima. Partially damaged ang bahay sa sunog pasado alas 8 kagabi. Nasa 12,000 pesos ang halaga ng pinsala at inaalam pa ang pinagmulan ng apoy. 4 ang nasagip ng mahulog sa ilog sa France sa isang bus, pati ang kotseng nabangga nito. Ayon sa motoridad, trainee na patapos na sa pagsasanay ang nagmamaneho ng bus. Ayon sa isang saksi, imbes na kumanan, ang bus ay nagdire-diretso ito sa Seine River. Isang kotse sa tabing ilog na walang sakayan na bangga nito at nahulog din. Sinagip ang trainee bus driver at ang nakabantay sa kanyang lead driver at 2 pang pasahero. Negatibo naman ang driver sa drug at alcohol test. Naiangat na mula sa ilog ang mga nahulog na sasakyan. Iniimbestigahan na ang disgrasya. Pinawalang bisa ng Korte Suprema ang dismissal order ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay dating overall Deputy Ombudsman Melchor Carandang noong 2018. Ayon sa SC, walang administrative o disciplinary authority ang Pangulo laban sa Deputy Ombudsman. Kinatigan din ng Supreme Court ang desisyon ng Court of Appeals na ibasura ang dismissal order para sa anilay lack of jurisdiction. Isang independent constitutional body ang Office of the Ombudsman. At sa pag-void ng Korte Suprema sa dismissal order, ibinalik nito ang karapatan ni Carandang sa lahat ng retirement benefits. Dinismiss ng dating Pangulo si Carandang dahil sa mga reklamong graft and corruption at betrayal of public trust. Nag-ugat ang reklamo sa maling paglalabas umano ni Carandang ng impormasyong may bilyon-bilyong piso sa bangko si Duterte at ang kanyang pamilya. Sinusubukan po namin kunin ang reaksyon ni Carandang at ng kampo ng mga Duterte. Mahigit 1 buwang stranded sa dagat sa Germany ang isang balyena. Para ma-rescue ito, naisip ng mga eksperto na isakay ang balyena sa isang barge. Posible kaya ito? Kuya Kim, ano na? Nitong Marso na stranded sa Baltic Sea sa Northern Europe ang balyenang ito. Ang balyena na isang juvenile male humpback whale, pinangalan ng Timmy, hango sa Timmendorfer Beach kung saan siya unang namataan. Ayon sa mga eksperto, si Timmy maaring naligaw o di kaya'y may sakit. Dahilan para mahirapan siya makabalik sa karagatan. Ang mga otoridad, ilang linggo nang naghahanap ng pinakamainam na paraan para ma-rescue si Timmy. Ang isa sa mga naisip nilang paraan, ang mag-dredge para mapalangoy ang balyena patungo sa isang barge, na siya namang magdadala kay Timmy pabalik sa tahanan nito sa North Sea. Pero naturang rescue attempt, inalmahan ng ilang eksperto. Dahil kasi sa lakas ng sound reflection sa loob ng barge, maaari daw itong mas magdulot ng stress pati na high risk of injury kay Timmy. Magiging matagumpay kaya ang pag-rescue kay Timmy? Kuya Kim, ano na? Ang mga humpback whale gaya ni Timmy, kabilang sa mga mammal na may pinakamahabang annual migrations. Pag nagsimula ng winter mula Antarctica, magmamigrate sila pa norte. Lumalangoy sila patungong tropical waters kabilang ang Pilipinas kung saan sila nanganganak at nagbe-mate. At pagkatapos ng taglamig, ay babalik na sila sa Antarctica. Samantala nitong April 28, sinagawa na ang rescue. Hanggang sa ligtas na nakalangoy si Timmy at nakasakay sa barge. Kung magiging maayos ang lahat, makakabalik daw si Timmy sa North Sea matapos ng 2 araw. Ligtas kaya siya makakauwi? Yan ang ating aabangan sa mga susunod na araw. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras.